Sunday of the month, and this is the last of our topic about true and lasting victory. Yung tunay at pangmatagalan na tagumpay. Meron po bang tagumpay na panandalian lamang? Meron ba? Of course! Ang dami kaya ngayon. Yung ang daming sasakyan, ang daming may helicopter. Di ba? Talagang tagumpay yun. Pero, pangmatagalan nga ba? Hindi. Bakit? Abay, sinikwester ng gobyerno eh. So, hindi pangmatagalan na tagumpay ng anumang ating tinatangkilik o anumang meron tayo sa buhay. Everything we have today, maaring iyon sa iyo ay tagumpay, pero maaring yung tagumpay na yon ay panandalian lamang at hindi tunay. Amen. Meron pong tunay at pangmatagalan o panghabang buhay na tagumpay. At yun po ang ino-offer sa atin ng Panginoon. At para ipagpatuloy po yung ating pag-aaral, tayo po ay mag-aaral at kukunin po natin ang ating hahabiin sa umagang ito mula sa Exodus chapter 4 verse 14 and then Philippians chapter 4 verse 17. Okay. Then the Lord's anger burned against Moses and he said, "What about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you." Okay, sa Philippians. I can do all things through him who gives me strength. So kung titingnan natin dito, magkaiba po ito. Yung isa sa lumang tipan at ito ay nasa bagong tipan naman yung sa Philippians. Doon po sa lumang tipan, yung binabanggit po na si Moises. Bigyan ko lamang po kayo ng konting background patungkol kay Moises. Ayan. Si Moises po ay may kapatid. Ang pangalan niya ay si Aaron. Sa Tagalog, Aaron. Okay. At ito po si Moises, bagamat lumaki sa maharlikang pamilya, pero siya po ay mahiyain. Mahiyain at merong mga bagay sa kanyang sarili na kinatatakutan. Parang tulad din natin, matatapang tayo, pero pag humarap sa tao, takot tayo. Amen. Ganon. Ganon po si Moises. At may pinagagawa po ang ating Panginoon kay Moises, pero parang siya ay nag-aatubili na gawin yung inuutos ng Diyos sa kanya upang magsalita o gawin yung ipinag-uutos sa kanya. So, sabi dito, dahil dito nagalit si Yahweh. Sino si Yahweh? Ang ating Diyos. Okay. Nagalit si Yahweh kay Moises. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ba may kapatid ka, ang libitang si Aaron? Ayan. Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Bakit magkikita? Kasi kinausap na ng Diyos si Aaron dahil nakita ng Diyos yung pag-aatubili ni Moises sa kanyang ipinapagawa para magsalita sa mga Israelita. Kaya kung papansinin natin dito, may pag-aatubili si Moises, subalit ang Diyos gumagawa pa rin ng paraan para yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin ay makapangyari at gumawa siya ng kaparaan, hindi pa man alam ni Moises, pero gumagawa na ng paraan ang Diyos para maisakatuparan na maging spokesperson ni Moises ang kanyang kapatid na si Aaron.
So makikita natin dito kapatid na gumagawa ng paraan ang Panginoon. Na minsan hindi natin namamalayan. Kasi hindi alam ni Moises na kinausap na ng Diyos agad ang kanyang kapatid. Why? Alam ng Diyos kung ano ang isasagot ni Moises sa kanya. And sometimes in our lives, sa ating mga buhay, hindi mo pa sinasalita, hindi mo pa nirereklamo ang mga bagay-bagay. Alam na ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin para sa iyo at sa akin, para makapangyari yung kanyang kalooban. Kaya lang, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo mismo, on our own, yung mag-speak out o magsalita, binibigyan niya tayo ng freedom. Ayaw tayo ng Panginoon na gawing parang tao-tauhan. Yun. So, ngayon, ito po yung pag-aaralan natin na last na nga po ito ng tema natin na true and lasting victory. Have you remembered our topic last week? Ano po yung topic natin na inaral at dinala po sa atin ng ating tagapagsalita si Pastora Malu? Akala ko ako lang ang senior dito na medyo nawawala-wala na yung memory. Hindi nyo na naalala? Victory guaranteed. Guaranteed victory, ibig sabihin, may garantiya na tagumpay. Yung tagumpay na meron tayo o maaring magkaroon tayo ay ginagarantiyahan na ito ay isang tagumpay talaga. Amen? Amen po? Kayo po ba ay nanagumpay na sa buhay? Uy, sabi ng iba, hindi pa. Parang ngayon ko rin lang nakita yung magkahilera na yan ni Sister Gina, ay ni Sister, yung kapatid, Jane. Ito, simula dito. Ayan, papaganon. Bago ba sila? Kasi parang ngayon ko lang nakita sila, baka hindi natin sila na-welcome. Na-welcome na, so this is not your first attend. Okay, anyway, welcome. Kasi ngayon ko lang kayo nakita. Okay. Nahiya naman ako na hindi kayo i-welcome. Okay. So, in our introduction, sa mundo na puno ng mga hamon at walang kasiguraduhan, kadalasan hinahanap natin ang panalo at tagumpay sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Tama ba? Sa pamamagitan ng ating lakas, galing, hinahanap natin ang tagumpay o panalo. Pero mga kapatid, hindi po madali. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng mga hamon, mga walang kasiguraduhan. Tama ba? Tuloy nga natin yung ating natin. However, subalit, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng tunay na walang hanggan o pangmatagalang tagumpay o panalo na ito ay mula po sa ating pagdepende sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Tama ba? Bakit ko sinasabi ito? May kwento po ako sa inyo. Kagabi po, kasi po, galing po kami sa Bukidnon, sa Mindanao. 3 nights and 4 days po kami doon. To shorten, kagabi po, pauwi na kami at habang nasa airport kami, nakasakay na po kami sa van para umuwi na dito. Siguro mga 10 past 10 yun, Ayan.
Hindi pa kami nakalalayo sa airport, sabi ni Pastor J, balik tayo, balik tayo. Balik daw kami sa airport. Kasi po, naiwanan niya yung kanyang cellphone. Mahalaga po sa kanya yung cellphone kaya binalikan kasi yun po ang ginagamit niya sa mga transaction sa kanyang clients dahil may tracking po ang ating Pastor J. So siya po, talagang sabi niya, balik tayo, sorry balik tayo, ganon. Ngayon, di talagang bumalik kami. Nung pabalik na po kami, papuntang airport, I started interceding. Ako po ay nagsimula ng manalangin pagkat ang dahilan po, kaya nalimutan niya yung cellphone, nakalagay po sa yung upuan, di ba? Kung andito ako, upuan niyan, merong pocket, merong parang bulsa. Doon niya nilagay yung cellphone. Dahil nagmamadali na kaming lumabas, siya ang may nung aking bag. Yung aking maleta. Sabi ko, Pastor J, kasi naka-relax pa siya. Sabi ko, Pastor J, pakikuha na yung maleta. Nabigla naman siya, kinuha niya. Nakuha niya naman. At yun, dahil sa pagkabigla na nakuhanin, ang nakalimutan niya yung kanyang cellphone. So, yun na nga yung pabalik na kami sa airport, nagsimula na akong manalangin. Ang sabi ko, Lord, sa pangalan ni Jesus, gumawa ka ng himala na makuha yung cellphone ni Pastor J. Kasi parang may a little guilty. Parang guilty ako na nakalimutan niya tuloy dahil sa pagmamadaling makuha yung maleta ko. And then, hanggang sa bumaba na siya ng van at pumunta na talaga siya sa loob ng airport para kuhanin yung cellphone. At naghihintay kami, kaya inabot ka na 1:30 na kami nakarating dito. Ganon. Pero yung senaryo ba na nawawala yung cellphone niya, na babalikan mo, that is uncertain. Di po ba? You're not sure o hindi mo sigurado kung makukuha mo pa. Dahil I think 45 minutes na ang nakalipas, I guess, nung bago nakabalik. So hindi mo na alam kung makukuha mo pa. But I keep on interceding, I keep on praying. Kasi nga, unang-una, parang meron akong bahagi doon. Pangalawa, alam ko po yung kahalagahan ng cellphone na yon, bagamat hindi naman po kagandahan yung cellphone. Pero hindi sa ganda, kaya ako nag-i-intercede, kundi yung mga file ng phone number ng client niya, what if in case tawagan siya, hindi siya matatawagan. And then, siya rin, paano niya marirecover yung mga phone kung alam niyo naman tayo, doon na sa phone book nakadepende. So sabi ko, yun ang business niya. So I keep on praying. Talagang yung prayer ko, walang humpay yun. Hanggang hindi siya bumabalik, talagang pray ko. Sabi ko, Lord, make a way. Gumawa ka ng miracle na makita yung cellphone. And then, sabi ko, Lord, mangusap ka dun sa mga nakakuha in the mighty name of Jesus. Always in the name of Jesus. Sabi ko, in the name of Jesus, Lord. Alam nyo, magkakasama kami, hindi nila naririnig yung boses ko. Pero I keep on, yung muttering ba? Yung, in Jesus' name, Lord. Yung ganon. Talagang, sinasalita ko ito na may sound na maliit, na hindi nila naririnig. Ako lang talaga, and God, sabi ko, Lord, alam ko na makapangyarihan ka. I keep on mentioning His power, His amazing grace. So sabi ko, Lord, alam ko na ikaw lang ang may magagawa. In a certain situation, only God's word and work is certain. Amen? So, sabi ko, Lord, kumilos ka, kausapin mo yung mga tao doon. Tapos, alam nyo, pinaalis kami ng naghihintay kami sa labas, pinaalis kami ng guard. Wala pa si Pastor J.
pinaalis kami, ikutan na lang daw namin, balikan na lang namin. So ikot kami. Nagstay kami sa isang area na naghintay kami. Pero maya-maya, may nag-message sa amin yung iniwan namin si Pastor Rowin at saka yung isa kong youth, si Kevin. Sabi namin, nag-message na, andito na si Pastor J. Bago pa man nag-message na ando na si Pastor J, talagang nag-claim ako, Lord, I claim na nakuha na ni Pastor J yung cellphone. Kiniklaim ko ito, Lord, na nakuha na ni Pastor J yung cellphone. Di ganon. Nung pinapupunta na kami doon, punta na kami. Kaya lang, di umakyat na si Pastor J. Pag akyat ni Pastor J, hindi ko naririnig yung sinabi niya na nakuha na yung cellphone. Alam niyo kung ano ang naririnig namin? Yung narratives niya, yung kwento niya na talagang pinapirma ako, tapos nakakagalit. Nagpirma daw siya hanggang sa ginano niya yung ballpen sa galit dahil hindi raw nila nakita, yung ganon. Pero habang nagpipirma siya, sabi niya, alam ko talaga na andito na iwan ko yung cellphone. So yon. Ang hinihintay ko ba, yung sabihin niya na nakuha ko na yung cellphone. Pero ang naririnig ko, yung lahat ng pangyayari na nagagalit na siya dahil alam niya nakuha nila yung cellphone, pero sinabi hindi, ganon. Naghihintay talaga ako. Yung asawa niya, ganon din pala, parehas kami ng thinking. Yung asawa niya, hinihintay na ang sabi niya, nakuha mo ba o hindi ang cellphone? Hindi yun ang sinasabi niya, puro yung talagang nakakagalit, talagang ganito, ganon. Ako naman, ang hinihintay ko, hindi yung nakuha o hindi. Ang hinihintay ko, yung sabihin niya na, nakuha ko yung cellphone. Alam niyo kung bakit? I claim it already. In that uncertain situation, I claimed from God na nakuha niya o makukuha niya na yung cellphone nung oras na yon. Pero ang tagal talaga. Yung asawa niya, si Elder Rosel, hindi na nakatiis. Nakuha mo ba yung cellphone? O hindi? O hindi? Ako ang hinihintay ko, nakuha ko na yung cellphone. Hindi ko talaga marinig. Kaya yung asawa ang nagsabi, nakuha mo ba o hindi? Sabi niya, nakuha ko na. So, ano ang point ko dito mga kapatid? Although may comedy, I'm pointing it to you. In an uncertain situation in our lives, yung mga bagay na wala tayong kasiguraduhan sa mga sitwasyon o nangyayari sa ating buhay. In God, there is certainty. Sa Diyos po, may kasiguraduhan. Inangkin ko na eh. Hindi ko pa nakikita na nakuha na ni Pastor J o nakausap na kung sino mang Poncio Pilato na dapat kausapin. I claim it from God. Eh, ang dami niya sinasabi. Talagang nagalit pa ako. Kaya nung kwento siya ng kwento, Pastor J, ang Diyos, ang pasalamatan natin. Kaya I really give glory to God. I thank God. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi in an uncertainty, sa mga walang kasiguraduhan, alam niyo kapatid, ang sigurado ay ang Diyos. Sa Diyos, may kasiguraduhan. At lagi niyong aangkinin kaagad yung in Jesus' name. Aangkinin niyo kaagad, Panginoon, sa pangalan mo. Yun po ang aking ginawa talaga. Abot-abot, I keep on interceding. Hindi po ako masyadong nagsasalita. Sige, ang buka ng bibig ko. Yung sound lang ba na mahina? Kasi ang panalangin, hindi yung
Hindi ganon. Ang panalangin po, kahit na marahan, sinasalita mo ito sa pangalan ni Jesus. Always in the name of Jesus. At yun ang sinasabi ko, Lord, alam ko nagagawa ka ng himala because you're faithful God. You promise us, Lord, that in a certain situation, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kasiguraduhan. So dito ko nakita na sabi ko, Lord, for your name and glory, Lord, na makukuha yon, ikaw ang maparangalan. Kaya, nung talagang ni-reveal na nakuha niya na, antimano, sabi ko, thank you, Lord! Talagang nag-thank you ako nang nag-thank you. At wala akong, wala akong tigil ng pagpapasalamat. And, kaya, sinabi ko naman sa kanya, gagamitin ko yung introduction ko na patotoo na yung pagkakuha mo ng cellphone. Kasi nangako ako sa Lord, I will give glory to your name. Dahil yung hiningi ko, tinupad mo, yung pangako mo, tapat ka. Amen? Ayan po. Okay. So this morning, ayan, sabi, balikan natin yon. Kaya nga ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng tunay at pangmatagalang panalo o tagumpay na hindi nagmumula sa sarili natin na lakas o kapangyarihan dahil wala naman tayong power talaga, kundi tanging sa Diyos tayo dapat mag-rely o mag-umasa pagkat siya ang ating lakas at kapangyarihan. Amen? So let's explore, let's explore and discover the secret of experiencing true and lasting victory from Exodus. Kaya ito po, sisiyasatin natin, didiskubrihin natin ang sikreto ng pagdanas ng tunay na panalo at tagumpay. Ayan. Ang title po natin ngayon, True and Lasting Victory Empowered by God's Strength. Ayan. Ang tunay at pangmatagalang tagumpay, ito po ay yung pinalalakas, pinagtitibay mula sa lakas ng Diyos. Amen? Alam nyo kahit, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa flood control, di ba? Alam nyo naman yung yumaman. Temporary na yaman, so hindi lasting, hindi totoo. Di ba? Although yumaman at yun po ay tagumpay. Talagang tagumpay yun. Magkaroon ka ng billion-billion na properties. Tagumpay sila, pero hindi po tunay at hindi pang matagalan. Dahil sinikwester po sa kanila. So, ano po itong ating gustong makita dito sa true and lasting victory that is empowered by God's strength? Number one, so yung God's empowerment for victory. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na kalakasan o kapangyarihan para tayo ay managumpay. Ang Diyos mismo. Moses was unwilling, to do what God told him despite God's assurances, which led to God's anger. Ito po, si Moises, hindi po talaga siya, kumbaga, unwilling. Pag sinabing unwilling, ayaw niya. Hindi niya gusto. Hindi niya gusto yung sinasabi ng Panginoon sa kanya na gawin mo, ikaw ang gagawa ng ganito na maging tagapagsalita at magsasalita sa mga Israelites. Kaya sa kabila ng mga pagsisiguro ng Diyos na siya ay sasamahan ng Diyos, hindi pa rin po siya sumusunod, nag-aatubili siya. Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya tayo kapatid, pag merong pinagagawa sa atin ng Diyos, pag meron. Sometimes,
ang tinitingnan natin yung inability natin, yung kakulangan natin o kawalan natin ng kakayanan na gawin ang isang bagay na sa tingin natin hindi natin kaya. Kasi sinusukat na natin ang ating sarili ayon sa ating sariling panukat at paningin. Amen? Lalong-lalo na kung hindi ka nakapag-aral. Kung mahina ka. At may ipapagawa sa iyo ang Diyos, may ipapagawa sa atin. Instead na mag-atubili tayo, kapatid, dapat sumunod lang tayo kasi nagagalit pala ang Diyos. Amen? Ang alam natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig kasi maibigan siya. Yes. Pero marunong din magalit ang Diyos. So dito, nagalit ang Diyos dahil yung kanyang pag-aatubili na sundin yung gusto ng Panginoon. And letter B, God's anger toward Moses was not because of his inability, but because of his reluctance to trust in God's power and plan. Yun po. Hindi po nagagalit ang Panginoon kay Moises na tumatanggi siya na gawin yung ipinagagawa niya, hindi dahil sa yung kawalan ng abilidad ni Moises. Hindi eh. Ang totoo si Moises, magaling siya eh. Nag-aral siya sa malaking universidad ng Ehipto. Kaya lang, nung malaman niya na hindi siya tunay ng paraon, tiningnan niya na yung sarili niya bilang mahina at may kakulangan na hindi karapat-dapat. Kaya nagkaroon siya ng pag-aatubili. Sabi, but because of his reluctance to trust in God's power and plan, nag-atubili siya na pagtiwalaan ang kapangyarihan at plano ng Diyos. Tayo po, marami tayong ganyan. Marami nga sa atin may abilidad eh. Pero pag may pinagagawa na ang Diyos, nag-aatubili na tayo na sumunod. Kasi nakatingin tayo sa ating kahinaan, nakatingin tayo sa ating mga kakulangan, hindi sa kapangyarihan at plano ng Diyos sa ating buhay. Many times, I mentioned in my testimony na ako, alam kong hindi ako karapat-dapat tumayo sa inyong harapan na sa pastor. Marami tayong mga manggagawa dito na magagaling. Better than me. Naalala ko noon, wala si Pastor Allen, Ay, nasa Dubai nga pala siya. Alam niyo noon, sinasabi ko pa sa Lord, Lord, bakit ako? Ba't hindi na lang si Pastor Allen? Mas magaling siya sa akin. Talagang nakikipag-argue po ako through prayer sa Lord na bakit ako ang magpapastor? Mas magaling si Pastor Allen. Ang tingin ko sa kanya, magaling siya kaysa sa akin. Kaya sabi ko, bakit ako? Pero kahit ganun ako nagtatanong, ako po ay sumusunod. Ganun po. At karamihan po sa atin, kaya tayo hindi makasunod kasi wala tayong tiwala sa plano ng Diyos, sa kapangyarihan niya. Ako, I just yield to God. Nagpatianod lang ako sa kalooban ng Diyos. Marumi ako, hindi ako karapat-dapat, kulang ako sa maraming bagay, but nagpatianod ako. Kaya naging madali. Alam nyo, pag ikaw ay sumalungat sa agos, napakahirap. Naalala ko nung pumunta kami sa pagsangha noon, dalaga pa ako. Yung sumakay kami sa bangka, sumasaguan yung bangkero, papunta kami doon, pasalungat sa agos. Hirap na hirap. Pero kailangan namin kasing pumunta muna doon sa dulo bago kami magpatianod. Nakita ko na ang tagal namin papunta doon dahil pasalungat. Pero nung kami po ay pababa na,
wala na, hindi na sumasagwan yung bangkero. Iniiwas na lang kami sa mga bato. Ang bilis. Ganon din po sa atin. Pagka tayo po ay inuutusan ng Diyos na gawin ang isang bagay o may pinagagawa, tinatawag ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya, may pinagagawa sa iyo, anumang bagay na pinapagawa. Let's trust the power and plan of the Lord. Minsan hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. At hindi rin natin alam kung paano gagawin ang isang bagay. But always trust the power and plan of God in your life. Amen. So, ang Diyos po, nagbibigay sa atin ng empowerment. Katulad po nito ni Moises. Nag-aatubili siya. Dahil ang nakikita niya na parang nung makaalis siya sa Egypt, na kinikilalang anak ng paraon. Pero nung nawala na siya sa Egypt, dahil hindi naman talaga siya anak ng paraon, kundi anak ng isang Hebreo, parang tingin niya sa sarili niya, maliit. Parang wala na siyang kapangyarihan. Kasi doon sa Egypt, kinikilala siya as prince. So yun po, minsan ganyan tayo. Sasabihin natin, wala naman akong pinag-aralan. Hindi naman ako mayaman. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako aral. Kaya hindi ko magagawa yan. Don't belittle yourself. Huwag mong maliitin ang iyong kakayanan. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng Diyos para gawin sa'yo yung kanyang layunin sa iyong buhay. Amen? Para magtagumpay ka. I never knew na aabot ako ng 32 years in this pastoral ministry. Kasi impulsive din po ako. Medyo mabilis ako magdesisyon na minsan pag ayaw ko, ganun. Pero ang Diyos po nagtuturo, inaayos ang lahat ng mali sa atin. Inaayos ang mga bagay na dapat ayusin sa atin tungo sa tagumpay. At yun po ay lakas na nagmumula sa Diyos, hindi sa atin. Amen po? God promised Aaron as a helper to Moses, demonstrating that he empowers his people to accomplish his will. So nangako ang Diyos kay Aaron na maging katulong o tulong kay Moises para ipakita na siya ang nagbibigay kapangyarihan sa mga tao na magagawa o magbibigay katuparan sa kanyang kalooban. Alam niyo mga kapatid, may kanya-kanya tayong galing. Mahiyain lang kayo. Marami sa inyo may abilidad, may galing, may kaalaman. Pero bakit hindi ito lumulutang? Bakit hindi ito nahahayag? Parang feeling mo, wala talaga akong alam eh. Alam niyo kung bakit? Hindi natin tinitingnan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi natin tinitingnan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para matupad, mangyari yung kalooban at layunin niya sa buhay mo. Kasi ang akala natin, tayo ang gagawa nun. No! Yes, tayo gagawa through the empowerment of God in our lives. Amen po ba? Ako sasabihin ko sa inyo, talaga namang namamangharin ako minsan. Kasi yung iba, ang tingin sa akin matalino. Mukha ba akong matalino? Mukha lang. Pero yung talino na binibigay sa akin ng Diyos para gawin yung kalooban niya, yun po ang tawag doon ay God's empowerment.
empowerment and strength. Sa aking sarili, pag tinitingnan ko, di ba na-testify ko na, ako po ay may pagka-introvert. Laging nakakulong sa may sarili akong mundo. Dahil ang alam ko, eto lang ako, hanggang dito lang ako. Hindi ako pwedeng lumabas sa mundo ko dahil ang dami kong kakulangan. Pero nagugulat ako as I yield to God's purpose and will in my life. Alam niyo mga kapatid, nagugulat din ako, ba't ko nagawa yun? Hindi na po sa akin. Amen. Alam niyo, hindi dapat ako natutuloy dun sa aming annual planning. Yearly po iyon. Ginagana po namin sa iba't ibang lugar for us to be encouraged while we are meeting and planning about the year 2026. And yearly po ginagawa namin yon. Nakaplano na, may ticket na kami and we're about to fly. Ang iniisip ko, bibiglain ko na lang sila na hindi ako sasama. Ayoko kasing sabihin in advance na earlier, one day before, kasi baka ma-discourage sila na hindi ako sasama. Sasabihin ko sana, magmi-meeting na lang tayo by Zoom. So, hindi ako nagdi-declare muna ng hindi sasama. Kasi masama na po yung pakiramdam ko talaga. Yung ubo ko talagang grabe. Pero alam nyo, habang hindi ako nagdi-declare, I keep on praying, Lord, strengthen me. Para magawa ko itong plano na to, kasi magawa namin yung plano, na wag silang ma-discourage kasi wala ako. Hindi dahil sa ako ang may hawak ng bola, kundi ibig sabihin, bilang leader, syempre ikaw po yung facilitator. I keep on praying, Lord, help me, na ganito, ganon. Abay, mas lalong lumala pa doon, nung ando na kami sa CDO, sa Cagayan de Oro, and then going to Bukidnon. Lumala pa nung hapon, nag-chill talaga ako na nanginginig ako. Nabihira, pang second time ko lang na naranasan yung nginig na yon. So sabi ko, paano ako magmi-meeting? Reluctant na ako dati, nung bago pa umalis, na tumuloy. Kasi nga sabi ko, baka doon ako abuti ng paglala. Na mahirap, nasa bundok pa naman. But you know, God is good, God is faithful. On the day that we have to tackle the meeting, yung araw mismo na kailangan naming pag-usapan na, talakayin na yung mga dapat talakayin, abay, wala akong kaubo-ubo. Nung matatapos na, saka ako inubo. Ganun po ang Diyos. Natapos po yung meeting. Actually, ang meeting po namin usually it lasted 2 to 3 days. But you know, wala pang 1 day yung meeting namin. That's how God is working because He is faithful. Amen? Amen po? So God strengthens us. God empowers us. Kaya wag mong tingnan yung iyong kahinaan, wag mong tingnan kung ano yung iyong mga rason-rason natin. Wag mong sabihin, Pastora, wala akong ngipin, magpangipin ka. Ba't ko nasabi? Meron kasi tayo noon, walang ngipin. Ayaw niya mag-song lead. Medyo boses pala kayong boses. Pero gusto niyang kumanta pero wala siyang ngipin. Pero gusto niyang kumakanta, walang ngipin. Sabi ko sa kanya, magpangipin ka. Kasi nakikita ko ngala-ngala pag kumakanta. Nagpangipin, ayun. Pastora na siya ngayon. Pero yung boses niya, ganun pa rin.
Pero at least nagagamit ng Lord. Okay ba yon? Ano ba yung inyong mga weaknesses? Ano ba yung inyong kahinaan na dinadahilan nyo para hindi kayo maglingkod sa Lord? Di kayo aral? Nagtuturo ang Lord. Sabi sa James, if any of you lacks wisdom, let him ask. Humingi ka. Kaya walang reason eh. Ayaw mo lang. Don't let the anger of the Lord do to you. Amen? Ang Lord kasi, kung meron kang rason, meron siyang itatapal na panibagong empowerment, strength, para yung sinasabi mong rason ay mawala. Amen po? Amen. Okay. Ang sabi doon, God often calls us to do things we feel unqualified to do, but He is always there to help and teach us. Totoo po yan. Sa tingin mo, hindi ka karapat-dapat na gawin yung isang bagay. Dahil tingin mo nga sa sarili mo, maliit, pero alam nyo mga kapatid, siya ay laging nariyan para tayo ay tulungan at turuan. Ang mahalaga, magpasakop tayo, sumunod tayo, and acknowledge natin that He is the one who gives us strength, empowerment to do what we cannot do according to our mind. Amen? Amen po. Number 2. Maganda po ba yung boses ko? Malamig. Hindi po ako makapagano kasi baka pumutok-putok eh. Okay. Number 2, Christ, the true source of victory. Ayan. Philippians chapter 4, verse 13. Ayan po. Letter A, the phrase, I can do all things through Christ who strengthens me, means that Paul can prevail. Tuloy natin. Or have victory over any circumstances through Christ's strength, not that he can accomplish anything he sets in his mind. Ayan, 2. Ngayon, gusto ko pong bigyan ng din ito sa inyo. Itong Philippians chapter 4 verse 13, basahin nga natin to. Ayan, sabi dito, ang may sabi po dito ay si Pablo. Bakit si Pablo? Nung panahon na siya po ay pinanghihinaan na ng loob. Si Pablo po ay kilala na aral. Siya po ay kilala na pumapatay, umuusig sa mga Kristiyano. Pero nung siya po ay makakilala sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, talagang pinagdaanan niya lahat ng mga sufferings, persecution, yung mga paghihirap at pag sinabing persecution, yung parang inuusig. Yung mga pinagwiwikaan ka ng hindi maganda. Pinagdaanan lahat yun ni Pablo. At lahat ng hirap, talagang pinagdaanan niya. Anak mayaman siya. In fact, he is one of the Sanhedrin. Ibig sabihin ng Sanhedrin, sa panahon noon, parang ang kanyang kalalagayan, parang isang senador. Pero dumaan siya sa matinding hirap dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Dahil sa pagnanais niyang paglingkuran si Kristo nung nakilala niya na ito ng lubos, ang dami niyang pinagdaanan na pwede na siyang umayaw. Na parang katulad ng mga ginagawa natin ngayon. Pag dumadaan na tayo sa mga sitwasyon na nahihirapan tayo, ang team song na natin, gusto ko nang umayaw. Ganon. Ha? Bumitaw ba? Hindi, version ko yan eh. Bakit ba? Gusto niya nang umayaw. Hindi po. Hindi po yan ang team song niya.
Ito po ang sinabi niya, I can do all things through Him who gives me strength. So dito, ina-acknowledge ni Pablo, the only strength that he can rely on is our God. Ang lakas na pwede niyang mapagtiwalaan o asahan ay lakas ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya sariling lakas. Dahil yung lakas niya halos naubos na sa pagsalag sa mga sitwasyon ng buhay habang siya ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, the phrase, I can do all things through Christ who strengthened me, means Paul can prevail or have victory over any circumstances through Christ, and not that he can accomplish anything he sets in his mind to. Hindi dahil sa, magaling ako. Lahat ng maisipan niya, tayo mayroong ganun eh. Lahat ng maisipan natin, gusto natin mangyari kaagad. Tapos sasabihin natin, kaya ko yan eh, magaling ako eh. Hindi man natin arroganting sinasabi o yabang na sinasabi sa ibang tao. Pero sa puso at isip natin, alam ko yan, kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Ang nabibigyan natin ng pagkilala nung galing o yung mga naiisip natin tayo, dahil ang feeling natin tayo ang nakakapangyari sa mga bagay na siniset o ginugusto ng isip natin. Dahil ang feeling natin, ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang feeling natin, ang lakas ay galing sa atin dahil magaling ka, malakas ka, aral ka, may pera ka. But no! Sabi ni Pablo, I can do all things. Oo, magagawa ko ang lahat ng bagay, not by myself alone, but through Christ who strengthens me. Ako ganun din po. I keep on praying kagabi pa as I'm meditating habang nagbabiyahe pa uwi. Lord, strengthen me. Kasi maglalagari po ako ngayon. Pagkatapos ko po dito mag-preach, mamaya magpipreach din po ako sa San Isidro. Maring sabihin nyo, bakit? Meron naman pastor doon eh. Hindi nyo alam kung ano ang dahilan kung bakit ako doon magpipreach. Anyway, ang dahilan po, ipapaalam ko po sa kongregasyon doon. Ay, gusto ko rin ipaalam sa inyo. Ipapaalam ko sa kongregasyon doon na yung pastor nila ay aalis, papuntang Amerika. Aalis na po si Pastor Rowin this coming November 10 sa Amerika. Is it God's will? Yes. Nagpaalam po siya sa akin. Yun po ang rason kung bakit ako pupunta doon. Maglalagari, magpipreach after preaching, saka ko i-reveal sa kanila that your pastor ay magpapaalam muna temporarily. Temporarily. Kaya temporary, babalik din po siya after 2.5 years. Madali lang yun, di ba? Okay. Para alam nyo rin. Ayan. So, kaya sabi ko, Lord, strengthen me, palakasin mo ako dahil ikaw naman ang lakas. You are the source of my strength. Kaya Lord, palakasin mo ako. Natulog ako, 2:00 pasado na. Kunenta ko, ilang oras na lang ako matutulog. May ubo pa. Kaya sabi ko, Lord, give me a good night's sleep. Strengthen me as I wake up. Kaya ito naman akong malakas. Boses lang ang problema. Di ba? So, ano ang sinasabi ko? Si Kristo po ang tunay na pinagmumula ng ating tagumpay. Ano man yung mga bagay na sinasabi natin na hindi ko kaya yan, mahina ako dyan. Wala akong alam dyan. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ng lakas, ng galing.
para magawa natin yung mga bagay na seemingly hindi natin alam, hindi natin kaya. Parang hindi mo kaya. Pero alam nyo kapatid, the moment na sumunod ka sa kalooban ng Diyos at magtiwala ka na, Lord, kaya ko ito, not because of my own strength and willpower, but because of you, because of your strength, because of your empowerment. Kaya ko ito. At makakaya nyo nga. Amen? Kaya huwag kayong mag-rason-rason na, di ko kaya yan. Pukpukin kaya kita ng microphone. Kasi minsan meron tayong mga wrong notion na ganito, sasabihin natin, alam nyo, magtiwala lamang tayo sa Lord. Siya talaga ang makapangyarihan. Pero pag sinabi na sa'yo na gawin mo ito, hindi ko kaya yan. Nahirapan na tuloy ako. Hindi ko kaya yan, pero kaya mo. Amen? Nakakaya ko nga. Babae pa ako, ikaw. Nakakaya ko nga, matanda na ako, ikaw. Kaya nyo ba? Kaya nyo. Pero ako, kahit na parang hirap na hirap, Lord, sige gagawin ko dahil ikaw ang may gusto nito. Hindi dahil sa ako ang may gusto. Gusto niya. Amen? Amen ba? Yes. Alam niyo, habang nag-uusap-usap kami doon, kausap ko si Pastora Ochi. Sinasabi niya yung mga hirap ng paglilingkod. Ay, oo. Kung gusto mong maglingkod sa Lord, dinugtungan niya, talagang kailangan i-deny ang sarili. No, that just deny. Patayin mo pa ang iyong sarili. Kasi yung itanggi, meron ka pang mga pinipiling itanggi. Pero yung patayin mo ang iyong sarili para wag mong maramdaman yung sakit na maririnig mo mula sa iba. Na ibinigay mo na yung lahat na pwede mong ibigay. Your treasure, your talent, your time. Everything, ibinigay mo na. Pero meron pa rin sinasabi at may hinahanap pa rin sa'yo. Kaya kung hindi mo papatayin ang iyong sarili laban sa mga ganon, at hindi mo hayaan na yung lakas ng Panginoon ang magbigay sa'yo ng lakas para manatili ka, maging matibay ka, at magawa mo ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid, hindi mo talaga magagawa. Pagpatay ka na sa iyong sarili, ang magiging lakas at masisibol ay ang kapangyarihan at lakas ng Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit hindi nakakakilos yung lakas, yung empowerment ng Diyos sa atin? Pinipilit natin na gawin sa sarili nating lakas. No, si Pablo hindi ganon, sabi niya doon, not that he can accomplish anything he sets in his mind to. Hindi dahil sa kanyang mga gusto na iniisip. Di ba tayo mahilig tayo magplano? Ito ang gagawin ko, ito ang plano ko. Ako ilang beses ko ng plinano na umuwi na sa Bicol. Gusto ko na pong ibigay ang pamumuno kay Pastora Dayan. Kasi feeling ko, hindi ko na kaya. Feeling ko, naibigay ko na lahat naman eh. Feeling ko lang yon. Kasi feeling ko, na ako eh. Kumbaga sa ungang-unga na kayo sa akin. Pero alam nyo, pag hindi nasa kalooban pa ng Diyos ang iyong mga plano, it will not come to pass. Gagawa at gagawa ng mga bagay ang Panginoon. Paul learned the secret of being content in all circumstances, whether in abundance or in need, through his reliance on Christ's strength. Ayan. Natutunan ni Pablo ang sikreto na maging kontento sa lahat ng pangyayari. Siya man ay sagana o
sa pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang pagdepende sa lakas ng Diyos. Oh, ganun lang aking ginagawa. Hinahayaan ko lang yung sarili ko. I just chilled. Pag ako parang nire-reject ng tao, ay nahayaan ko lang nire-reject ako. Alam niyo ang katuwiran ko? You're not rejecting me, but the God who calls me. Ganun ang katuwiran ko eh. Hindi ko naman kaya ginustong magpastor. Unang-una yung pastor, walang pera. Wala naman kayang malaking sweldo ang pastor. Kaya nga pag hindi na ako pastor, wala naman akong pensyon eh. Wala rin akong insurance. But I have assurance from God. Natutunan ko, in abundance or in need, I'm content. Pansinin niyo ako o hindi, okay lang. Walang mawawala sa akin. May Kristo ako. Siya ang sapat sa akin. So si Pablo po, iyon ang natutunan niya sikreto. Natutunan niyang maging kontento. Alam niyo, pag natutunan niyo maging kontento, pansinin ka o hindi. Pinag-uusapan nga namin doon sa Bukidnon. Sabi ko, yung iba sa church, hindi ako gusto. Tuwiran ko naman sinasabi, hindi ko rin kayo gusto. Kala nyo ha? Pero hindi dahil hindi nyo ako gusto, hindi ko kayo gugustuhin. Ginugusto ko kayo dahil sa Panginoon who strengthened me na gustuhin kayo. Kaya wag niyo sabihin sa akin, hindi ko gusto yan si Pastora. Eh, di rin kita gusto. Tandaan niyo yan, ha? Hindi ko rin kayo gusto. Kala niyo kayo lang may nakikitang kapintasan sa akin? Ako rin may nakikita. Pero minamahal ko kayo sa kabila ng inyong mga kainaan at kapintasan dahil ang lakas na binibigay sa akin ng Lord para mahalin ko kayo, yun po ang aking tibay para manatili ko kayong mahalin. Dapat ganun po tayo. Eh ano? Kung di niya ako gusto. Pag wala na ako, yun ang maaalala nyo sa akin. Yung hindi nyo ako gusto, hindi ko rin kayo gusto. Kala nyo. Same lang. Pero alam nyo mga kapatid, talagang pagka nagpatianod ka sa kalooban ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo talaga magagawa mo na. Di ba, Brother Nelson Dino? Si Brother Nelson kasi, dati parang akala niya siya yung lagi kong, yung parang tingin niya, to si Pastora, parang ganon. Pero alam niyo, nakaya ko siyang mahalin. Tatanungin niyo ako, bakit Pastora? Chismosa kayo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang kapintasan. May kanya-kanya tayong tinatawag na yung pananaw. Iba ang pananaw ko, iba ang pananaw nyo. Naalala ko noon, kinausap ako niya ni Deacon Nelson. He is one of our deacon. Actually, he is the husband of Pastora Malu. Kinakausap niya ako, Pastora, yung ganito, dapat yung grace, yung ganito, ganon. Sabi ko lang sa kanya, oo. Hindi ako nakikipagtalo sa kanya.
Bakit? Nire-respeto ko kung ano yung kanyang pananaw. Ngayon, nagpapaalam na siya sa akin. Pastora, alis na ako. Uwi ako ng Bicol, Pastora. Oh. We have good relationship. Kahit na meron siyang mga, alam kong against sa akin, sa aking mga principles and when it comes to yung Word of God, kasi palabasa po yan ng komentary at saka sa Saudi yan nakakilala at naging pastor sa Saudi. Iba yung principle niya, pero kaya ko siya na intindihin, unawain, mahalin. Hindi dahil sa gusto niya ako at gusto ko siya, kundi dahil sa gusto ng Lord na mahalin ko siya at unawain. Amen. Para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa isa't isa. Ganun po dapat tayo. Palawakin natin ang ating pang-uunawa, pagmamahal. At yun po ay magagawa lang natin through Christ's strength na binibigay niya sa atin. Amen po. Huwag mong pilitin sa sarili mo na mahalin yung katabi mo na nakakayamot. Di ba? Tama ba? May nakakayamot ba? Meron! Huwag na tayong maging mga peke. May mga tao talaga na nakakayamot. May mga tao na parang ako ang nakikita, ako nasisisi. Lahat! Pero alam niyo mga kapatid, pag matututunan natin yung tinatawag na love of God, the power of God, the strength from God, from Christ, makakaya nyo yung mga bagay na hindi nyo kaya sa sarili nyo. Kaya okay kami ni Dico Nelson. Hindi dahil gusto niya ako. Hindi dahil gusto ko siya. Hindi. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya namin unawain at mahalin ang isa't isa. Amen. Hanapin nyo dito kung sino yung mga nakakainis. Yung nakakainis sa inyo. Yung iba nga ayaw mag-church eh. Pastora, manonood na lang ako sa live streaming. Bakit? May kinaiinisan ako sa church. Umalis na ba? Tingnan nyo. Umaamin, umalis na raw. Balikan nyo, hanapin nyo, ibalik nyo dito. Baka kayo ang gagamitin ng Lord para ibalik sila. You have to humble yourself. Tingnan nyo, Paul learned the secret of being content in all circumstances, whether in abundance or in need, through his reliance on Christ's strength. Yung ating pagdepende sa lakas ni Kristo, hindi sa lakas mo. Hindi mo kaya na unawain ng tao. Kaya para mabalik yung umalis ng sinasabi nyo, kayo, narinig ko sa inyo eh. Sabi Paul natutunan niya yung sikreto. At dapat din pong matutunan natin. Sa mga mahal natin sa buhay na lumalayo, ito po ang sikreto. Yung lakas na mula kay Kristo, sabihin mo, Lord, empower me, strengthen me, na mahalin ko lalo siya kahit siya ay hindi kaibig-ibig. Mahalin ko siya, unawain ko siya. Hindi, ang gusto nyo kayo ang unawain eh. Kayo ang may Kristo sa puso. Sila, wala. Sila ay hindi pa matatag. Kayo ang matatag na at matanda na sa pananampalataya. Dapat tayo ang may Kristo na lakas para tayo ay patuloy na makausad
na nasa kalooban ng Diyos. Hindi yun sa kalooban mo. Di ba kasasabi ko lang, kung ako lang, ayoko rin sa inyo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinakaya ko na magpatuloy at mahalin kayo, unawain. Kasi mahina pa yan. Bago pa lang yan. Kulang pa yan sa pananampalataya. Hindi pa masyado yan nagbabasa ng salita ng Diyos. At meron talagang ganon. May nauuna na nahuli, I give all the reason. Para wag ako ma-discourage. Kasi nakaka-discourage din po iyon. Naunawaan niyo po ba ako? Galit na po ba kayo sa akin? Hindi pa? Sige, mamaya magagalit pa kayo. Hindi pa pala ha. May kasunod pa ba yan? The power we receive in union with Christ is sufficient to do His will and to face the challenges that arise from our commitment to fulfilling it. Ang ganda. Yung kapangyarihan na tinanggap natin sa pakikipag-isa natin kay Kristo ay sapat para gawin ang kalooban niya at sa pagharap sa mga hamon na biglang dumarating sa ating pagtatalaga para gawin yung mga nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Alam nyo, tandaan nyo, tanungin ko kayo, talaga bang tinanggap nyo na si Jesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Yung bago nating bisita, si Brother Jomel, tinanggap mo na ba ang Panginoon sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Sungit, ano? Tinanggap mo na ba, Brad? Ayan. Hindi ko alam kung paano mo tinanggap. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong puso bilang siya ay Panginoon at personal mong tagapagligtas, nakipag-isa ka na sa Kanya. At ang pakikipag-isa natin sa Diyos, yun po, yung panahon na nakipag-isa tayo, may tinanggap na tayo na kapangyarihan para tayo ay makagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas. At supisyente po iyon, ibig sabihin sapat. Ang dahilan kung bakit hindi nakikita ang kasapatan ng binigay sa atin ng Lord na kapangyarihan para magawa natin yung mga bagay na dapat magawa, tayo po mismo ang nagdi-deny. Ano yung nagdi-deny? Tayo ang tumatanggi. Ay, hindi ko kaya yan. Wala naman akong ganyan eh. Dapat po, wini-welcome natin, sinasabi natin, hindi in an arrogant or prideful na pagsabi, kundi sabi na, hindi ko kaya yan, pero gagawin ko dahil alam ko ang Lord ang sasama at tutulong sa akin. Amen? Kaya lang, ito nga lagi ko sinasabi, hindi nagiging sapat kasi hindi nagiging supisyente kasi inuunahan natin ng negatibo. Dapat sasabihin mo, sige, kaya ko yan. Tutulungan ako ng Lord. Kasi pag sinabi mo yon, inaamin mo sa sarili mo na kulang ka, pero magagawa mo kahit kulang ka dahil ang Lord ang pupuno, siyang tutulong sa atin. Amen po? So, yun po. Meron pa ba? He does not grant us superhuman ability to accomplish anything we can imagine without regard to His purpose. So, hindi niya tayo binigyan ng superhuman ability. Hindi ka naman si Darna, hindi ka si Superman. Wala tayong ganong abilidad ni Superman at mga super. Pero kapatid, binigyan tayo ng abilidad ng Diyos na minsan hindi mo maisip na, ay, kaya ko pala ito.
Ibig sabihin dito, hindi niya tayo binigyan ng galing o abilidad na para wag nating respetuhin kung ano yung layunin sa atin ng Diyos. May layunin sa iyo, kapatid, ang Diyos. Ibig sabihin, sa akin lang may mga bagay ako na it seems kayang-kaya ko ito. Parang kayang-kaya ko. For example, bigyan ko lang kayo ng ehemplo. Sa paggawa ng preaching, sa akin madali na lang eh. Nasa iba, hirap na hirap. For 32 years ba naman na maging gawain ko na gumawa ng preaching, di napakadali na lang sa akin. Pero, kahit na ganun kapatid, na alam kong kayang-kaya ko, I rely still on God. Kasi pwede akong makagawa ng preaching, pero para yung preaching na yun ay i-empower ng Diyos para makapasok sa bawat puso ng tao na nakakarinig nito. Hindi ko gawa yun at hindi ko magagawa. Unless ang Lord ang kumilos. Amen? So yun po. Kaya hindi pwedeng gagawa ko ng preaching basta ganito. Gagawa ko ng preaching para patamaan ko sa ganito. Hindi. Pag gumagawa po ako ng preaching, lagi kong sinasabi, Lord, tulungan mo ako na magawa ko ito. At tulungan mo ako na itong preaching na to ay makapasok sa isip at puso ng iyong mga anak. At ikaw ang mabigyan ng papuri at parangal. Yun po lagi kong sinasabi. Kasi kaya kong gumawa ng preaching, pero hindi ko kayang hipuin ang inyong mga puso. Amen? At yun po ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Amen po. So, Christ is the true source of victory. Makakapanagumpay lamang po tayo pag ang Diyos ang hinayaan natin. Kahit hindi tayo superhuman. Meron pa, as we contend for the faith, ayan, habang tayo ay nakikipaglaban sa ating pananampalataya, ibig sabihin, habang tayo ay sumusunod sa Diyos dahil sa pananampalataya natin, ipinaglalaban natin ang pananampalataya sa ating asawa, sa ating pamilya, at sa mga taong numuusig sa atin, ipinaglalaban natin ang ating pananampalataya. Tayo po ay makakaranas na humarap sa mga trouble sa buhay, pressure, and trials. When they come, let us ask Christ to strengthen us. Yun lamang po. Pag humaharap po tayo sa sari-sari na trouble ng buhay, ng pressure, ano man yan, kapatid? Walang pinipili yung mga trials na yan. Basta Kristiyano ka, pagdadaanan mo yan. Pero pag dumadaan na tayo doon, kapatid, lagi nating hingin na palakasin tayo ng Diyos. Amen? Makakaya natin yan. Number 3, the characteristic of true and lasting victory. Ano ba ang katangian ng tunay at panghabang buhay na tagumpay o yung matibay na tagumpay? Inuulit-ulit ko, merong mga tagumpay na panandalian, merong tagumpay na hindi totoong tagumpay. Sa tingin mo lang tagumpay. Di ba? Meron tayong sinasabi na nakatawa o nakangiti yung mukha, pero sa loob ay umiiyak. Pagka ganun po, hindi po yung tunay na kaligayahan. Kasi ang tunay na kaligayahan mula sa loob, maligaya, nakikita sa mukha. Yung mga peke, diyan lang sa mukha, pero sa loob, umiiyak. Ang gustong tagumpay na ibinibigay sa atin ng Diyos,
tunay at pangmatagalan, panghabang buhay. At ang katangian nito mga kapatid, yung tunay na tagumpay at pangmatagalan, number 1, ay letter A. Ayan, letter A. The true victory is characterized by humility and dependence on God's strength rather than self-reliance. Ayan, ang tunay na katangian ng tagumpay kapatid ay yung may kababaan o pagpapakumbaba at yung pagdepende lamang sa Diyos. Pagdepende lamang sa Diyos. Alam niyo, dito ko nakikita kung gaano talaga makapangyarihan ng Diyos. Kaysa magyabang tayo, ay pagyabang natin yung mga tagumpay natin, yung akala natin totoong tagumpay. Minsan isang araw, iiyakan mo pa yung akala mo totoong tagumpay. Kasi mawawala sa'yo. Nung unang mga panahon ng aking buhay, bilang isang born again, sagana, meron negosyo, may sasakyan, masarap yung buhay. Pero nagsusugal pa ako noon, nagsasabong pa ako noon, may bisyo pa. At that time, nung meron ako, kasi sabi ko nga sa inyo, masyado akong kung ano sineset ng isipan ko, kailangan magawa yun. Ganun ako noon. At the age of 30, meron akong bahay, merong sasakyan, merong negosyo. Pero hindi ako masaya. I thought that is victory. Akala ko yun ang tagumpay. Yung may pera ka. Di ba? Pag wala kang akala mo yun ang tagumpay eh. Pag wala ka pang bahay, wala kang sasakyan, wala kang negosyo, hindi ka tagumpay. Pero pag meron ka na nun, tagumpay ka. So I thought that is real and lasting victory. Pero alam nyo, nung ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nakita ko na may kulang sa akin. Hindi pala ako tunay na tagumpay. Superficial pala yun. Ang mga tao, ang tingin sa akin, buti pa yan si Emma. Ganon, ang sarap ng buhay nung panahon na yun. But deep inside, in my heart, hindi ako tagumpay, hindi ako masaya. Hanggang sa, ayun na nga, unti-unti akong binabago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at nakita ko kung ano talaga ang tunay na tagumpay. Ang nakita ko ay ayon pala nakadepende sa Lord, hindi doon sa aking galing. Kasi siguro sa inyo, sa iba sa inyo, at the age of 30, na magkaroon kayo ng bahay, sasakyan at hanap buhay, abay, tagumpay yun. 30 ka pa lang eh. Pero nakita ko na hindi pala yun. Superficial pala yun. Kasi ibig sabihin, dahil sa aking abilidad kung papaano. Hindi dahil sa Diyos. Kaya lahat ng meron ako noon, nawala lahat yun. Yung bahay ko dati sa Green Heights, nawala. Binenta ko lang ng 500,000, installment pa. Ayan, yung bahay sa Banaba, binenta rin namin. Pero yun naman, nasa kalooban na ng Diyos. So, mayroong mga nangyayari sa buhay natin na minsan, akala natin, sa galing natin, pero hindi po. Pag wala sa kalooban ng Diyos at hindi characterized by humility, walang kababaang loob at hindi dependent on God's strength, sarili natin,
kikilos ang Panginoon. Yung mga bagay na ipagmamalaki natin, mga bagay na seemingly ikaw talaga ang may galing doon, kaya na-attain ko to, ganito, ganito. Unti-unti tatanggalin sa iyo ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, yung kalooban niya ang makapangyari. Na siya ang mabigyan ng luwalhati, na siya ang mabigyan ng pagkilala. Lahat na wala yun. Pero, alam nyo, I have no regret. Why? Kasi nasa kalooban ako ng Diyos. At natutunan ko na dumipende lamang sa Kanya. Tanungin nyo ako, may bahay ba ako? Wala! Ako po ang caretaker ng church. May bahay ako sa Bicol, hindi ko man matirahan. Dahil andito ako. Pero anong pinupunto ko dito, kapatid? Natuto akong magpakumbaba under God's power. Kasi po, nakita ko na lahat pala naman ng bagay na ito na inaasam natin, matagpuan man natin, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, dahil ang parang ang power, ang kapangyarihan mo, parang solely sa'yo nagmumula. Kaya ipagmamalaki mo yung mga accomplishment mo, mga nagawa mo sa sarili mong lakas, galing, idea. Nakakalimutan natin to give glory to God o siya ang mabigyan ng parangal. Kaya minsan hinahayaan ng Diyos na yung mga bagay na parang bakit? Akala ko ba ito ang tagumpay? Ba't nawawala? Kasi nawawala yung humility sa atin. The true and lasting victory characterized by humility. Oo, pinagpapala ka. Pero ang sasabihin mo, mabuti ang Diyos. Salamat sa Diyos. Biyaya yan ng Diyos. Binigyan niya ako ng karunungan para magawa ko to. Hindi yung, magaling ako eh. Kayang-kaya ko yan. Matalino ako eh. Tama ba? Alam nyo, wala man akong bahay, wala akong pinagsisisihan, kasi sabi ko nga, isang araw iiwanan ko din ang anumang meron ako. Natutunan kong maging kontento at natutunan kong maging mapagpakumbaba. Basta lang kung saan ako dalhin ng Lord, go! Tayo. Kaya hindi natin nararanasan yung tagumpay na totoo. Kasi konti lang na nawawala na. Nawawala na yung ipon ko. Nawala na yung kapayapaan mo. Wala na akong pera. Wala na. Pati yung pag-church, kinaligtaan na. Yung buhay paglilingkod, nagwiwendang-wendang na. Hindi ganun. True victory is marked by contentment in all circumstances, trusting that God is working all things together for good. Ang tunay na tagumpay ay tanda ng, ang tanda ay yung kakontentuhan natin. Nakokontento ka kung ano ang meron ka kahit nasa anumang sitwasyon. Mapera ka o wala, may kasalatan ka o anuman, kontento ka dahil may Kristo ka, nagagawa pa rin at kakatagpuin ang iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Amen? Yung pera, dumarating, mawawala rin yan. Pero pag may Kristo ka sa puso, yun po ang number one. Makontento ka lang kung ano ang meron ka. Kasi kung hindi ka kontento sa kung ano meron ka, paano pararamihin ng Diyos yan? Hindi ka nga makontento eh. Amen? Magtiwala po tayo sa lahat ng bagay dahil God works in all things together for good para sa ating lahat. Amen? Amen po? Minsan hinahayaan ng Diyos na ikaw ay mawalan para matuto kang magtiwala sa Kanya. Dumepende sa Kanya. Kasi pag marami kang pera, yabang mo.
Ang yabang mo nagmumula sa anong meron ka sa bulsa. Pero pag wala ka, Lord, ikaw na lang talaga. Amen? Di siyang napaparangalan pagka kung ano meron ka. True victory is empowered by God's strength, not in human ability or effort. Ang tunay na tagumpay, ito ay pinapangyari, pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lakas, hindi yung ating abilidad o yung ating mga tinatawag na pagsisikap. Oo, magsikap tayo. Pero alalahanin mo, sa iyong pagsisikap, ang Diyos pa rin ang maparangalan. Dahil kung hindi sa Kanya, kahit anong sikap mo, wala, ma-fail ka. Okay. In conclusion, true and lasting victory is not achieved through human effort or ability. It is through relying on God's power and God's strength and power that we can experience true and lasting victory in our lives. So kapatid, gusto mo ba ng tunay at pangmatagalang tagumpay o panalo sa buhay? Ayan po. Huwag sa sarili mong galing o lakas. Ito po ay ang pagtitiwala natin, pagdepende natin sa kanyang lakas at kapangyarihan para maranasan mo yung pangmatagalan, panghabang buhay na panalo sa buhay. Amen? Pwede po ba tumayo tayo? Gusto ko po, namnamin natin yung may aawitin po tayo. Gusto ko namnamin natin ito. Habang ako po ay nagme-meditate o nagbubulay ng salita ng Diyos, at yun nga yung nangyari kagabi kay Pastor Je na alam ko malaking mawawala sa kanya kung mawala yung cellphone. Kaya sabi ko, Lord, kilala mo po si Pastor Je kung paano siya naglilingkod sa iyo ng tapat. Kaya wag mong hayaan na mawala ang kanyang cellphone. Wag mo siyang biguin at wag mo rin ako, Lord, biguin. Kaya kagabi, yun nga yung hindi pa siya nagsasabi na nakuha ko na, alam ko na nakuha niya na yung cellphone. And mula doon, pinakita sa akin ng Lord na sa kawalan ng kasiguraduhan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Maring meron kang inaasam na mangyari, hanap buhay, may inaasam ka na magandang trabaho, may inaasam kang magandang mangyari sa inyong pamilya, may inaasam kang kagalingan sa anumang sakit o karamdaman. Pero parang walang kasiguraduhan na mangyayari yung inaasam mo. Pinakita sa akin ng Lord na ang tagumpay ay hindi galing sa iyo o sa atin, sa mga estratehiya pinag-aralan natin o lakas natin. It's from God. Ang tagumpay ay mula sa Panginoon. Kaya binigay ito sa akin ng Lord na awitin natin, at habang inaawit natin, namnamin natin ang mensahe ng awitin at ialay nyo ito sa Panginoon. Gawin nyo itong inyong pagsamba sa Kanya kung alam nyo yung awitin na ito. Hindi ka makapapanagumpay sa iyong sakit at karamdaman. Lagi mong aalalahanin yung iyong karamdaman at hindi ka masisiyahan. Lagi mong aalalahanin yung future mo. Wala kang magawa, wala kang pera. Mabibigo ka. Pero gusto kong isipin mo, merong Diyos na nagmamahal sa iyo ng tapat. Merong Diyos na nagmamalasakit sa iyo, higit sa pagmamalasakit ng sino man
maging ng iyong mahal sa buhay. So, nais kong awitin natin ito, mga kapatid. Medyo pagakman ang aking tinig, pero gusto kong ialay ito sa Panginoon. Awitin po natin. Hallelujah. Lord, ito pong awiting pagsamba na ito, inaalay po namin sa iyo. Hallelujah. Nawa tanggapin mo ito, Panginoon. Awitin po natin. Oh, Panginoon, na tunay at tapat, salamat sa gabay at pag-ibig mo. Paghirap man ako, pag-asa'y nasa iyo, hindi mangangamba, ako ay hawak mo. O Jesus, aming Panginoon, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako, hindi mabibigo, sa banal mong pangalan, mananalig ako, tagumpay ko ikaw, pag-asa'y nasa iyo. Pangako mo'y gabay sa lahat ng sandali. Kahit kay dilim, bagyong dumarating, Ay laging tapat. ika'y laging tapat at tunay sa akin. Kung nadarapa, itatayo ko rin. Jesus, O Jesus, aking Panginoon, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako, hindi mabibigo, sa banal mong pangalan, mananalig ako, tagumpay ko ikaw, pag-asa'y nasa iyo. Ulitin po natin sa simula. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay sa Panginoon habang inaawit natin ang awiting ito? Panginoon. Yes, Lord. Na tunay at tapat, Salamat sa gabay at pag-ibig mo. Paghirap man ako, pag-asa'y nasa iyo, hindi mangangamba, ako ay hawak mo. Oh, Jesus, aking Panginoon, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako,
ng bagay sa aming buhay. Ano man, Panginoon, ang dinaraanan ng iyong mga anak, ano man ang kanilang kinaharap na sitwasyon, Lord, walang nalilingid sa iyo. Alam mo ito, O Diyos. Panginoon, kung meron mang mga sakit o karamdaman, Lord, ikaw ang kalakasan, ikaw ang kagalingan. Panginoon, ito ay ginawa mo na sa iyong abang lingkod at kaya mo ring gawin sa lahat ng mga naririto na dumaranas ngayon, Panginoon, ng mga karamdaman. Lord, walang imposible sa iyo. At sabi mo nga, Panginoon, kami lamang po ay humingi sa iyo. Sa iyo kami magtiwala, sa iyo kami dumipende sa lahat ng sitwasyon ng buhay, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ay may pakialam. Panginoon, huwag kami magtiwala sa sarili lamang naming abilidad o kaalaman. Magtiwala kami sa iyong kapangyarihan at plano, Panginoon. Marahil hindi namin alalaman na meron kang layunin, na meron kang plano sa bawat isa. Lord, hanggat kami ay tumatanggi sa iyong plano, hanggat kami ay tumatanggi sa iyong kapangyarihan, Lord, marami man kaming mga plano, ikaw lamang ang makapagbibigay ng katuparan sa lahat ng aming ninanais, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbibigay ng katuparan ng lahat ng plano, kung ito ay nakabase sa pagtitiwala namin sa iyo, hindi sa aming effort o sa aming pagsisikap, kundi dahil sa iyo, O Diyos. Pagkat anumang pagsisikap namin, kung wala ka, mabibigo lamang kami't masasaktan. Lord, kung kami man ay nakakaranas ng mga sakit o karamdaman, You are our great physician. You are our great doctor. Dahil ikaw ang may hawak ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo na huwag kaming magtiwala o dumipende sa sarili naming kaalaman lamang. Because you can sustain us with good health. Kahit may nararamdaman kami, kaya mo kaming sustinihan ng lakas at ng buhay. Kung sa iyo kami umaasa, dumidepende, at hindi sa sarili naming lakas o dahil sa kami may pera. Panginoon, maging sa mga relationship namin sa aming mahal sa buhay sa pamilya. Panginoon, ikaw ang may kapangyarihang ayusin yung merong mga pagkakabaha-bahagi sa pamilya, merong gap sa pamilya, O Diyos. Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kaya, Panginoon, kung meron mang pagkakabaha-bahagi, pagkakawatak-watak, hindi pagkakaunawan sa pamilya, Panginoon, help them to be humble before you. Na matuto kaming magpakumbaba at kami ang umunawa, kami ang magmahal ng hindi pagpapakunwari. Pagkat kung kami magmamahal ng totoo, kaya naming magpakumbaba para lamang magkaroon ng pagpapanumbalik ng magandang relasyon sa pamilya, magkaroon ng pag-uunawaan. Panginoon, even in this church, kung kami man, Panginoon, parang ang tingin namin sa iba ay mababa at ang tingin namin sa aming sarili, kami ay mataas. Panginoon, tulungan mo kami na makita namin ang aming mga sarili ayon sa iyong pagtingin. Pagkat kung titingnan mo kami, Panginoon, lahat kami ay may kahinaan. Lahat kami ay may kapintasan. Ngunit ikaw ang nagbibigay ng perfection. Ikaw ang nagbibigay ng completeness. At ikaw ang nagbibigay ng righteousness. Hindi dahil sa kami ay maraming nagagawang tama at mabuti, kaya kami naging righteous. But we become righteous because of your righteousness given to us, imputed to us. So Father God in heaven, help us to be humble always, O God. Dahil pag kami ay nagpapakababa,
then that's the time, Lord, na kami naman ay itinataas mo. Kaya, Panginoon, gawin mo po kaming mapagpakumbaba, lalong-lalo na sa iyong harapan, upang makita ng mga tao, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, modelo namin, at kami ay maging modelo rin, Panginoon, sa mga taong nakakakita sa amin. Panginoon, ikaw lamang ang tanging tagumpay namin para magawa namin yung mga bagay na hindi namin kayang gawin sa aming lakas at sa aming kalooban. Lord, empower mo ang bawat isang naririto, O Diyos. Panginoon, ang mga nakataas ang kamay bilang pagpapasakop at pagpapakumbaba sa iyo. Lord, ang mga kamay na nakataas, abutin mo po ng iyong banal na kapangyarihan. Abutin mo po sila, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Strengthen them, empower them, O God. Anoint them, Lord. Bless them, O Lord. Heal them, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, release your empowerment to your children in order for them to experience true and lasting victory in the mighty name of Jesus Christ. Lord, in the mighty name of Jesus, I release healing in the mighty name of Jesus. Lord, sa lahat ng mga pinanghihinaan din naman ang loob. Lord, palakasin mo sila. Lord, ikaw ang may kapangyarihan upang makayanan ng iyong mga anak ang mga bagay na sa tingin namin ay hindi namin kaya. In your power, makakaya namin. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, bless those who are in need financially. Bless us, Lord God, because you are the source of everything. In Jesus' name. Lord God, thank you. And this is our prayer in the mighty name of Jesus. And everybody say amen.